mga pinamahala. Tayo po pa niya na makinig sa banal na salita kay Brother Lauro Podoso ng walang bawas, walang dagdag, walang pagkapilipit at walang sariling pagpapaliwanag. Sa gabi ito ating pong pag-usapan na patungkol sa ikapo o magbigay ayon sa ipinasya ng puso. Ito po ay mapakinig po tayo ng isang video at ating pong papakinggan bago tayo mag-proceed ng ating pag-aaral patungkol ito kung ano ba talaga, magbigay ba talaga ng ikapo o hindi magbigay ng ikapo o magpasya ng puso. Ano ba talaga? Sige. At saka sa bandang huli tayo magbigay ng konklusyon, no? Patungkol din sa Biblia. No? Hindi pa, sige. Pakibasa ng ikapo, utos ni Moises. Pag may nabasa ka, ngayon din. Kami nandito ngayon. Pababatos mo kami. Lipat muna tayo ng Nabotas. Magandang gabi sa iyo, Brother Eli Soriano. At natutuwa ako at nagagalak na isa ako sa inanyayahan ng inyong kasapi sa ADD o ang dating daan. Ang ibig ko sana, Brother Soriano, kung papayagan mo, ay magkaroon ako ng konting pagsasalita. Nung may nagtatanungan dyan, may napaksa din po kayo dyan na ang ikapo ay hindi na dapat na ipairal sa bagong tipan. Sapagat ito ay hindi na naaayon sa atin, kundi ito ay sa panahon pa ng Israel. Kami po ay tutulho roon. Wala pong pagtuturo ang banal na kasulatan dyan, Brother Eli. Hindi po sa tinutuligsa ko po kayo, pwede po tayong magpalitan ng ating opinion o kuro-kuro kung papaigo kayo. Sapagat sa banal na kasulatan, sa bagong tipan, ipinakikita rin mismo maging sa Hebrews 7. Isinulat ito, yung pagbibigay ni Abraham ng ikapo kay Melchizedek. Si Melchizedek ay isang kataas-taasang saserdote. Hindi siya sa lipi ng anak ni Israel o ni Jacob. Sangayon sa tala ng Biblia ay wala siyang pinagmulan. Pero pinaglagakan siya ng ikapo ni Abraham. Ang tanong, Brother Soriano, mayroon po bang nakasulat sa bagong tipan na kasalanan ang magbigay ng ikapo sa panahon natin ngayon? Kasi hindi po ako naniniwala na utos sa panahon Kristiyano dahil hindi lang naman Kristiyano ang ating sikta dito sa Pilipinas. Ang daming sikta sa Pilipinas. Kaya utos pa ba sa ating panahon o hindi na? O kasalanan ba ang magbigay ng ikapo? Sa ngayon, sa banal na kasulatan, sa bagong tipan tayo mag-usap. Brother Soriano, wag mo munang dalihin yung lumang tipan. Pwede po bang sagutin niyo po kami? Marami ho akong kasama rito na aking mga kasama. Alam mo kapatid, kagalakan kung sumagot kahit kailan sa tanong. Lalo na pag maliwanag ang tanong, ay gusto ko rin talagang sumagot. Dahil sabi mo, ang tanong mo ay kasalanan ba sa bagong tipan ang magbigay ng ikapo? Dahil sabi mo pa yung panahong Kristiyano, parang tutol ka na ngayon ay panahong Kristiyano. Sabi mo kasi marami namang relihiyon na hindi Kristiyano. Ang tinutukoy kong panahon, kapatid, na panahong Kristiyano, yung panahon na ang aral ni Kristo ang dapat nating sundin. Kung naniniwala ka sa Biblia, yun ang aking kondisyon. Kung naniniwala ka sa Biblia, sa buong Biblia, makikita mo sa Biblia na mayroong panahon na nakaukol sa panahong Kristiyano. Hindi panahon ng mosaiko o panahon ni Moises o ng Israel. Basahin natin ang Hebreo 1:1, kapatid na Luz. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang... Okay, praise God. Ang ating po napakinggan ay sila nagde-debate na ang isa gusto niya talaga may ikapo mula Old Testament hanggang New Testament. No? Si Bradley, ang ikapo para sa kanya
ay Old Testament. Sa New Testament, wala nang ikapo. So, atin titignan, no? Kung ano ba talaga. Mayroon ba talagang ikapo o walang nang ikapo sa New Testament? Atin pong pag-aralan ito, no? Kaya, harinawa, tayo sa part 3 ng ating pag-aaral patungkol dito. Tayo po'y magbasa dito sa sa 2 Corinthians chapter 9. Ito din yung mga basihan ni Brad Ili, no? Sa 2 Corinthians chapter 9 verse 5 to 8. Iniisip ko nga kailangan ipamanhik sa mga kapatid na mangunang pumarian sa inyo at ihanda agad ang inyong abuloy na ipinangako ng una upang ito'y maihanda na gaya ng abuloy at hindi gaya ng sapilitan. No? Hindi gaya ng sapilitan. Ang sabi rito, no, kung magtulong, hindi sapilitan, no? O maluwag sa loob, di napipilitan lamang. No? Pag sinabi mong abuloy, no, magsabi mong abuloy, bounty sa English, no? Ibig sabihin sa dictionary, generosity o generous gift or reward. Ayun. No? Ang sabi rito, gaya ng sabi rito, iniisip ko ngang kailangan ipamanhik sa mga kapatid na mga unang pumarian sa inyo at ihanda agad ang inyong abuloy na ipinangako ng una upang ito'y maihanda na gaya ng abuloy at hindi gaya ng sapilitan. Yung tinutukoy dito ang abuloy, no? Gaya ng hindi gaya ng sapilitan. Yan, hindi gaya ng sapilitan, no? Dapat hindi sapilitan. Sa size. Datapwat sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagya na ay mag-aani namang bahagya na. At ang naghahasik na sagana ay mag-aani namang sagana. Yon. Kung ang niyasik mo, sagana rin ang aanihin mo. Kung bahagya naman ang aanihin mo. Yon. Yun ang sukatan, no? Sukatan ng pagbibigay. Katulad dito sa lyok, no? Sa lyok. Ibigyan natin ng no? Sa Lucas chapter 6. Kung sagana rin ang yung aanihin. Kung bahagya rin. Yan. Kung gano'n ka magbigay, no? Gano'n dito sa Lucas chapter 6 verse 36 lundag sa 38. Magmaawain kayo gaya naman ng inyong ama na maawain. Mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, pikpik liglig at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan sapagkat sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. Yan, no? Kung paano ka magbigay, ganun din ibigay sa iyo ng Panginoon. Ayun, no? Kaya hindi to ang tinitignan to, itong standing ng buhay mo, no? Kasi may babaeng bao, no? Mahirap siya, pero siya pang may pinakamalaking bigay, no? Hindi ito sukatan, no? ng standing mo sa buhay. Kundi ito'y paano ka magbigay. Paano ka magbigay, no? Kaya sa 7, sa 2 Corinthians 5:7, 9:7, 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Yan ang sinabi rito, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ayan. Sa 8, at maaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo, upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat
ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Ayan. Kaya ang Diyos no? Ang sabi niya, at maaring gawin ng Diyos. Anong maaring gawin ng Diyos? Na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo. Upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsisagana sa bawat mabuting gawa. Ayan. Kaya dito magbasa tayo magbasa rin tayo dito sa 1 Corinthians chapter 16. 1 Corinthians chapter 16. Chapter 16 verse 1 to 3. Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal ay gawin din naman ninyong gaya ng inuutos ko sa mga iglesia ng Galatia. 'Yon. Gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galatia. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa. Yan, magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa. Kung paano ka gumiginhawa, para anong layunin? Upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparian ko. At pagdating ko, ang sinumang inyong mamagalingin ay sila ang aking susuguin na may mga sulat upang makapagdala ng inyong abuloy sa Jerusalem. Yan, sabi rito, tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan. Ayan, ang tulong-tulong, Ayan. Ambagan. Abuloy, tulong-tulong as God hath prospered him. Kung paano kaging prospered ng Panginoon. Ayan. Kaya ayon sa kanyang iginiginhawa upang wag nang gumawa ng ambagan sa pagparian ko. Ayan, As God hath prospered him, kung paano ka magbigay, na ang Diyos ay nag-prospered sa iyo. Ayan, kung hindi naman kaya nga magbigay ka ayon sa ipinasya ng iyong puso, huwag mabigat sa loob. Kasi kung mabigat naman o kailangan, hindi naman pwede yun, na ilalim mo, kailangan mo talaga, kasi pag pinirasa mo talaga ng ikapo, isinabi mo na talagang mayroong ikapo. So, kasi sabi rito sa binasa, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan. Alam mo, kailangan niya. Okay, mabigat naman sa loob niya ang pagbigay ng ikapo. Oo, mabigat din yun. Halimbawa, kailangan niya. Kasi sinabi rin dito, may mabasa tayo sa Ecclesiastes. Atin yung itong pinagbabalance-balance, kung paano. At kung paano nating mapagbulay-bulay ito. Pero hindi ko sinasabi na bawal mag-ikapo, Ang tinitignan natin dito, basta magbasa muna tayo. Magbasa na muna tayo. Sandali lang, Maintindihan mo mamaya yan. Sandali lang, ha? Dito sa Ecclesiastes, chapter 7, verse 16. 7:16, Huwag kang lubhang magpakamatuwid, ni huwag ka mang lubhang magpakapantas. Bakit? Sisirain mo ang iyong sarili? Yan, Huwag mo naman ibigay kung alanganin ka rin. Huwag mo naman ibigay lahat. O huwag ka naman magbigay, nang hindi mo namang kusang loob, mabigat sa loob, dapat ipinasya ng puso, huwag mabigat sa loob o dahil kailangan. Alam mo, kailangan mo naman, alanganin ka. Kaya ang sabi rito sa Ecclesiastes 7:16, huwag kang lubhang magpakamatuwid, ni huwag ka mang lubhang magpakapantas. Bakit? Sisirain mo ang iyong sarili? Kaya kung mabigat sa loob mo, at hindi yun ipinasya ng puso mo dahil sa kailangan, Kaya kung anong ipinasya ng iyong puso, at doon ka maligaya, doon ka masaya, doon ka ibigin ng Panginoon. Ayun, Kaya ang sabi dito, huwag kang lubhang magpakamatuwid, ni huwag ka mang lubhang magpakapantas. Bakit? Sisirain mo ang iyong sarili? Kaya huwag mo yan ibigay kung dahil sa kailangan. Ito pa, mabasahin natin. Sa Mateo 20:15. Sa Mateo 20:15,
Ating itong pinagbulay-bulay, 2015. Kasi isa pinagbawal niya yung ikapo. Yung isa naman gusto mag-ikapo. Kaya tignan natin kung ano ba talaga. 2015. Sa 13, natin sa 13. Datapot siya ay sumagot sa sinasabi sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita iniiring. Hindi baga nakipagkayari ka sa akin sa isang denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at tumayo ka sa iyong lakad. Ibig kong bigyan itong huli ng gaya rin sa iyo. Hindi baga matuwid sa aking gawin ang ibig ko sa aking pag-aari o masama ang mata mo sapagkat ako'y mabuti. Ang sinasabi rito, kunin natin dito, ang sinasabi rito, hindi baga matuwid sa aking gawin ang ibig ko sa aking pag-aari. Ayan, Kaya, nandyan sa iyo, Nandyan sa iyo yung, kasi sa iyo yan matuwid yan sa iyo na kung ano ang ibigay mo, na nasa puso mo, na ipinasya ng puso mo, At huwag mabigat sa loob mo o dahil sa kailangan. Dahil ang Diyos ay iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Kaya kung magkano lang ang ipinasya ng puso mo, dahil kailangan mo pa, at huwag mo namang sirain ang iyong sarili, huwag kang lubhang magpakapantas. Katulad ito sa binasa natin sa Acts, basahin natin sa Book of Acts, kay Sapphira. Nagbigay nga siya, pero nagsinungaling pa siya. Kaya hindi maganda yun. Ang sabi sa 2:1-4. Datapot isang lalaki na tinatawag na Ananias, na kasama ng kanyang asawang si Sapphira, ay nagbili ng isang pag-aari at inilingid ang isang bahagi. Naglingid siya, nagsinungaling siya. At inilingid ang isang bahagi ng halaga na nalalaman din ito ng kanyang asawa. At dinala ang isang bahagi at inilagay sa mga paanan ng apostol. Datapot sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Nang yaoy nananatili pa, hindi baga yaoy nananatiling iyong sarili? Yan, nung hindi pa naibinta, sa iyo pa rin yun. Ayun. At nang maipagbili na, hindi baga nasa iyo ring kapangyarihan? Ayun. Naibinta man o wala, nasa iyo pa rin yan. Ano't iniisip mo? Bagay na ito'y sa iyong puso? Ano't iniisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Ayun. Kaya, at nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito, ay nahandusay at nalagot ang hininga at sinidlan ng malaking takot ang lahat ng nangakarinig nito. At nagsitindig ang mga kabinataan at siya'y binalot at kanilang dinala siya sa labas at inilibing. At may 3 oras ang nakaraan ng ang kanyang asawa na di nalalaman ng nangyari ay pumasok at sinabi sa kanya ni Pedro, sabihin mo sa akin kung ipinagbili ninyo ng gayon ang lupa. At sinabi niya, oo, sa gayon. Datapot sinabi sa kanya ni Pedro, bakit kayo'y nagkasundo upang tuksohin ang Espiritu ng Panginoon? Narito na nga sa pintuan ang mga paa, yun, namatay silang dalawa. Kaya hindi yun nagbigay nga sila ng isang bahagi ng halaga. Pero hindi yun ang nasa puso nila. Hindi yun ang magbigay about isa ayon sa ipinasa ng puso. Mabigat sa loob siguro, At saka nagsinungaling sila. Yan. Kaya hindi gusto ang Panginoon ng mga gayon, Kaya kung kailangan mo, sinasabi dito sa Ecclesiastes 7:16, huwag kang sobrang, huwag mong sirain ang iyong sarili, Dahil kung kailangan mo pa. Kaya kung ano lang ipinasya ng puso mo, yun ang ibigay mo. Kasi pag sinabi mong mag-ikapo ka, ayun, hindi naman pasya ng puso mo. Dahil mabigat naman sa loob mo. Ayun, dahil kailangan mo. Ayun, nagkasala ka sa Panginoon. Kaya, ang sabi sa Matthew 20:15, hindi baga matuwid sa akin ang gawin ang ibig ko sa aking pag-aari.
Yan. Kaya huwag kang magaya doon kay Sapphira. No? Baka magaya ka doon. Kaya kung ano lang maibigay mo, yun ang nasa puso mo. Kaya ibigin ka ng Panginoon doon. Kaya sa Hebreo, no? Sandali, no? At kaya nga, sabi dito, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng puso. Kaya kung sinasabihin ka talaga na mag-ikapo ka, na ulitin ko, tapos hindi naman yon ang ipinasya ng puso mo, no? Dahil mabigat sa loob mo at dahil kailangan mo, yon, hindi ka ibigin ng Diyos diyan. Kaya ang sabi dito, iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Kaya kung hindi ka naman masaya sa pagbigay mo noon kasi kailangan mo, mabigat sa loob mo, hindi yan pinasya ng puso mo, yan. Kaya nagkasala ka dyan. Kaya kung depende sa iyo kung ano ay pinasya ng puso mo. Yon, gano'n yun. No? Sa Hebreo 7. Hebreo 7:5. At katotohanan, ang mga anak ni Levi na nagsitanggap ng katungkulang katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng ikasampung bahagi sa bayan ayon sa kautusan sa makatuwid ay sa kanilang mga kapatid. Bagamat ang mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham. Yan, mayroong utos. Mayroong utos na kumuha, ulitin natin, at katotohanan ang mga anak ng Levi na nagsitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng ikasampung bahagi sa bayan ayon sa kautusan, sa makatuwid ay sa kanilang mga kapatid. Bagamat ang mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham. Yan, dito na, mayroong utos na ang mga Levi, ang mga taga-Israel, mayroong utos na kumuha ng ikasampung bahagi. Kaya yung tanong, mayroong bang utos dito sa New Testament, mayroong bang utos na kumuha ka ng ikapo? Mayroong bang utos? At mayroong din bang utos na bawal mong ikapo? Ayun, yun ang mga tanong. Ayun, Kaya sa 12, sapagkat nang pinalitan ang pagkasaserdote ay kailangang palitan naman ang kautusan. Yan. Ang sabi nito, sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote ay kailangan palitan naman ang kautusan. Yung tanong mo, ganito naman kung di ko magkamali. Bakit pwede ka rin tumanggap ng ikapo? Yun ang tanong mo. Kung di ko magkamali, yun ang tanong mo. Yan. Pwede ka bang tumanggap? Kasi yung mga utos na yun, dito sa 5, ang sabi dito, katotohanan yun. At katotohanan ng mga anak ni Levi na nagsitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng ikasampung bahagi. Ayun, ng ikapo, Ang mga saserdote, may katungkulan sila dahil sila'y mga saserdote na makatanggap ng ikapo. Yun din ang tanong mo sa akin Balik mo sa akin, ngayon, ang tanong ko rin sa iyo. Halimbawa, gano'n, makatanggap ka ba ng ikapo? Kung titingnan natin, pwede rin tingnan natin. Kung yun ang pinasya ng puso niya, sa nagbigay. Halimbawa, yun ang pinasya ng puso niya, gusto niya magbigay ng ikapo. O kung ano ang pinasya ng puso niya. Halimbawa, nagbigay siya ng gano'n. Halimbawa, yun ang pinasya ng puso niya. Hindi mabigat sa loob niya ang pagbigay ng ikapo. Dahil hindi niya kailangan, talagang yun ang kusang loob niya. At doon sa masaya, doon sa iibigin ng Panginoon sa kanyang pagbigay ng ikapo. Yun, hindi mo naman malaman yun Kasi di ba pag sabi magbigay ang kanan mo, huwag mo ipaalam sa kaliwa mo? Ayun, hindi mo naman sabi mo, halimbawa, pag nagbigay ka na ikaw, bakit isabihin mo sa kanya na pinagbigyan, na pagbigay mo doon, sabihin mo, ito, nagbigay ako ng, hindi naman gano'n Pero ang tanong mo sa akin, pwede ka bang tumanggap? Kasi sinabihan dito sa Hebreo 7:5, ang sabi dito, at katotohanan ang mga anak ni Levi na nagsitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng ikasampung bahagi. Saserdote ay mayroong utos
Ayun. Kaya tignan natin, no? Tignan natin. At saka dito sa 12, no? Ang sabi dito, i-complete natin pagbasa, no? Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote ay kailangan palitan naman ang kautosan. Ano ba tong kautosan na palitan? Kasi ito klaro to eh. Ito klaro sa 12. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote, klaro yan, no? Nang palitan ang pagkasaserdote. Sinong pumalit? Ayun. Ay kailangan palitan naman ang kautosan. Anong kautosan? Ayun. No? Kaya tignan natin, no? Kaya kasi nung dito sa 5, utos na ang mga serdote, sila ang mamahala, no? Doon sa tabernakulo. At may utos sa kanila ng mga saserdote, ng mga Levita, na sila ang kumuha ng ikapo. Yan. Kaya, para yan sa mga taga-Israel, no? Sa buong angka ng Israel, no? Doon sa sinasabing sa Malakay 3:9, buong bansa taga-Israel, no? Kaya tingnan natin, no, kung halimbawa nagbigay yung tao, no, ng ikapo, yun ang laman ng kanyang puso, yun ang kanyang ipinasya at doon siya masaya, no? Ikaw ba nagtanggap? Nagkasala ka ba? At saka mo, hindi mo alam yun. Siya lang yun kasi yun ang pasya ng puso niya. Ayun. Kaya, kasi para lang sa Israel, no? Sa mga Levita, ang makatanggap sa mga saserdoteng Levita. Magbasa tayo, no? Para lang sa taga-Israel, sa buong angkan na Israel, ng mga Levita, ang mga serdote. Pero magbasa din tayo sa 1 Peter chapter 2 verse 5. Kayo rin naman, na gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu, upang maging pagkasaserdoting banal. Ayan, no? Kaya, saserdoting banal ka rin pala, no? Upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu, na kalulugod sa Diyos sa pamagitan ni Hesukristo. Yan. Kaya, ang sabi rito, upang sabi saserdoting banal. Ayan. Royal priesthood. Ayan. Basta nito sa English mamaya, no? 9. Datapot kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote. Ayan. No, pagkasaserdote ka rin, kaya pwede kang tumanggap nun. No, lahing hirang, bansang banal, bayang nag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan na yaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. 10. Na nang nakaraang panahon ay hindi bayan. Yan. Dati, hindi ka bayan ng Diyos. Datapot ngayon, bayan ng Diyos na hindi nagsipagkamit ng awa. Datapot ngayon, nagsipagkamit ng awa. Ayan, ha? Dati, hindi ka bansa ng ng Diyos. Kaya, sa 1 Peter chapter 2 verse 5, 9 to 10, chosen generation ka, no? Royal priesthood. Kaya, saserdoting banal. Kaya, dati, ang mga Levita lang ang mga saserdote. Pero kahit na hintil ka, no? Royal priesthood ka na, no? Kung nandyan ka na sa Panginoon, no? Holy nation. Ayun. Chosen generation, royal priesthood, holy nation. Yan, no? Pagbihan Gentiles ka, no? Kabilang sa bansang Israel. Dati yon, no? Hindi. No? Pero ngayon, kabilang ka na sa bansang Israel. Fellow citizens, household of God. Yan, no? Basahin natin. Sa Efeso 9, sa Pilipos. Efeso 9, sorry. Sa Efeso, kaya pwede kang tumanggap niya, no? Sa Efeso 19 to 23. Efeso chapter 2, verse 19 to 23.
Kaya nga, hindi na kayo mga taga-ibang lupa. Oh, hindi na taga-ibang lupa. At mga manglalakbay. Kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos, na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Nasa kanya'y ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang timplong banal sa Panginoon. Nasa kanya itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Kaya ang sabi dito, fellow citizens, no? Kaya dati hindi ka kabilang sa bansang Israel. Pero ngayon, kabilang ka na. Ayan, basahin natin sa English. Sa Efeso, o basahin natin muna sa 1 Peter, no? Sa 1 Peter, chapter 2, verse 5. Ye also as lively stones are built up a spiritual house, an holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices, acceptable to God by Jesus Christ. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of Him who hath called out of darkness into His marvelous light. 10. Which in time past were not a people, but are now the people of God, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Yan, royal priesthood, holy nation, chosen generation. Yan, dati sila lang mga chosen generation. Sila lang. Kaya pasalamatan natin ng Panginoon, dahil sa kanilang katigasan ng kanilang mga ulo. Kaya tayo pasalamat tayo dahil tayo ay napasakop, napasama, kabilang na sa bansang Israel. Sa Ephesians chapter 2, verse 19 to 23. Now therefore, ye are no more strangers. Hindi ka na stranger. And foreigners, hindi ka na foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone, in whom all the building fitly framed together growth unto an holy temple in the Lord, in whom we also are builded together for an habitation of God through the Spirit. Yan. Thank you, Lord, Dahil chosen generation din tayo, Kaya dati sila ang mga chosen, chosen people. Kaya tayo ngayon, dati sila lang ang makatanggap, parang utos, na ang mga saserdote, sila ang kumuha na ikapo. Yan. Kaya pwede ka rin makatanggap, kung yun ang kanyang ipinasya ng kanyang puso. Hindi mo naman iatang sa kanya yun Kung yun ang pinasya ng puso niya, dahil chosen generation ka rin, kabilang ka sa bansang Israel, at royal priesthood ka, holy nation, yan, kabilang ka rin sa bansang Israel, kaya pwede kang tumanggap. Kung yun ang kanyang ipinasya ng puso niya, hindi yun mabigat sa kanyang loob ang pagbigay niya. Doon siya nagbibigay ng masaya. Kaya doon siya iniibig ng Diyos. Yan, Kaya, ganun yun, Ito rin, sa 2 Corinthians. Ito pa yung mga basihan ni brother, Sa 2 Corinthians. Hindi naman sinabi rito na mayroong utos na bawal mag-ikapo. Hindi naman sinabi dito na inutos na mag-ikapo sa New Testament. Yan. Kaya ito sa 2 Corinthians chapter 8 verse 3. Ang dalawa kasi pag napakinggan mo diyan na sila ay nagdidebate, ang gusto ng isa mag-ikapo.
gusto naman ni Brad Ili, ayaw mag-ikapo. Kasi dati na yan. Kaya ang atin dito, no, kung saan masaya ang tao na magbigay siya ng ikapo o hindi siya magbigay ng ikapo, wala namang kung yun ay pinasa ng kanyang puso, no? No? Hindi mabigat sa kanyang loob. No? O dahil sa kailangan. At nagbigay siya na siya ay masaya doon sa kanyang bigay. No? Kaya doon siya iniibig ng Panginoon. Hindi siya doon nagkasala. Magbigay man siya ng ikapo o hindi, basta doon siya masaya, doon sa masaya, doon ang pinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kanyang loob o dahil sa kailangan. Kasi yung batayan ngayon, isa sa mga sukatan, doon ka binasa natin na kung ikay naghasik ng bahagya, bahagya rin ang aanihin mo. Kung sagana, sagana rin. Yan, no? Kaya, patas din naman ng Diyos eh. Kaya, makita rin ng Diyos yung puso mo, no? Kaya, dito rin, no, sa 2 Corinthians chapter 8, verse 3. Sapagkat, ayon sa kanilang kaya, yan, tamo? Ayon sa kanilang kaya, ay nagpapatutuwa ko, at higit pa sa kanilang kaya, ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Yun, kung kalooban mo nga naman mag-ikapo, ayun. Kaya kahit anong basahin mo rito, pero kung hindi yun ang sa kalooban mo, hindi ka rin naman nagkasala. Saan ba nakalagay dyan? Kaya kung ano ang ipinasya ng puso mo. No, kasi kay brother, binawal niya talaga yun. Yun. Ito pa. No, sa Gawa 13:39. No, alam ko naman to eh, no? Alam ko naman eh. Gawa 13:39. Ito, basahin natin. At sa pamagitan niya, ang bawat nanampalataya ay inaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito'y hindi kayo aring ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Oo, alam ko yan. Dahil dito sa Galatia 6:2, mabasa rin natin na sa kautusan ng Panginoong Hesus. Yan, ito. 6:2. Hindi tayo aring ganap sa kautusan ni Moises. Ito, basahin natin. Dito sa 6:2 Galatia. Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Yan. No? Ang kautusan ni Kristo ang dapat natin na tuparin. Ayun. Ayun. Dapat sana gawin ang mga ito. No? Kaya ito ang Matthew 23:23. Basahin ito kasi isa to sa mga basihan na mga naniniwala sa ikapo. No? Tignan natin. Tignan natin ito. Basahin natin. Pero tandaan nyo, walang nakalagay dyan na bawal magbigay ng ikapo. Wala kang mabasa ngayon. At wala ka rin mabasa na magbigay kayo ng ikapo sa New Testament. Kaya yun, no? Ito. Wala naman nakalagay dun eh. Ito, basahin natin sa Matthew 23:23. Sa aba ninyo mga skriba at mga fariseyo. Yung kausap dito ni Kristo, ang mga skriba at fariseyo, mga sa ilalim sa batas ng kautusan ni Moises, no? Sa aba ninyo mga skriba at mga fariseyo, mga mapagpaimbabawa, sapagkat nangagbibigay kayo sa ikapo ng yerba buena, at ng anis at ng komino, at inyong pinababayaang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan, na dili ibat ang katarungan at ang paghahabag at ang panampalataya. Dapat sana ninyong gawin ang mga ito, at huwag pabayaang di gawin yaong iba. Yung kausap ko naman dito, naniniwala naman to sa ikapo eh, itong mga Pharisee at Scriba. Kaya sinabihan sila magpagpaimbabaw dahil ginagawa nila ang pag-ikapo, pero hindi nila ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan. Ang katarungan, lalong mahalagang bagay ng kautusan. Ang paghahabag, ayun, lalong mahalagang bagay ng kautusan. At ang pananampalataya, lalong mahalagang bagay ng kautusan, na dapat sana ninyong gawin ang mga ito, at huwag pabayaang di gawin yaong iba.
No? Anong iba? Yung ikapo. Dapat din gawin mo yun ng mga Parisiyo at Iskriba. Kasi mga sa Old Testament to, yung mga to eh. No? Hindi naman to kausap ni Kristo eh. Na mga apostol. Yun. O kaya yung mga alagad. No? Mga Parisiyo at mga Iskriba ito. Ang kanyang kausap. Pero no, kasi mayroon naman dito nagbigay, no, hindi naman to nagkasala kahit sobra pa to sa ikapo eh. At saka yun ang ipinasya ng kanilang puso. Yan, ha? Yan, tingnan natin. Sa Acts chapter 2, ito yung pinasya ng kanilang puso eh. Kaya kung yung ipinasya ng puso mo, yan, sa Acts chapter 2, verse 44-45. At ang lahat ng mga nagsampalataya ay nangagkakatipon at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. Ulitin ko, at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. At ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at pinamahagi sa lahat ayon sa pangailangan ng bawat isa. Yan, no? Kaya lahat at ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangailangan ng bawat isa. Hindi nga ito ikapoy. Kasi yun ang ipinasya ng kanyang puso. Kung titignan mo to, sobra pa to sa ikapo eh. Ang ikapo, 10% lang yun ng kanyang pagbinta, no, ng kanyang pag-aari. Di ba? Kasi ito naman ay pinasya ng kanyang puso. Ano pa? Hindi mabigat sa loob o dahil sa kailangan. Iniibig ng Diyos ang nagbigay ng masaya. Yan. Ano pa? Isa pa. Sa chapter 4, sa Gawa chapter 4, no? 32-35. Hindi yung ipagbawal mo yung ikapo. Yung isa naman, ipagpatuloy niya. Pinaglalaban yung dalawa. Yan. 32-35. At ang karamihan na nagsampalataya ay nagkakaisa ang puso at kaluluwa. At sino may walang nagsabing kanyang sarili ang anuman sa mga bagay na kanyang inaari, kundi lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. At pinatotohanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Hesus. At dakilang biyaya ang suma sa kanilang lahat, sapagkat walang sinumang nasasalat sa kanila. Palibasay ipinagbili ng lahat ng may mga lupa o mga bahay ang mga ito at dinala ang mga halaga ng mga bagay na ipinagbili. Yan, 37. Na may isang bukid ay pinagbili ito at dinala ang salapi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Ayun, kita mo, hindi naman ito ikapoy. Sinabi dito, ang karamihan ng nagsampalataya ay nagkakaisa ang puso at kaluluwa. At sino may walang nagsabing kanyang sarili ang anuman sa mga bagay na kanyang inaari, kundi lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. Yan, hindi naman ito ikapo eh. Sobra pa. Yan, kasi lahat na. Yan, kaya hindi yun masama na magtanggap ka. Kasi dito kanina, royal priesthood ka rin. Yan, Pero hindi rin masama ang magbigay siya. Depende sa ipinasya ng kanyang puso. Yan, hindi mabigat sa loob o dahil sa kailangan. Ayan, Ito na ang konklusyon, Paano at ano at magkano? Kung magbigay ka. Yan. Kung ikapo ay pinasya ng puso mo at hindi mabigat sa loob mo o dahil kailangan. Yan. At masaya ka sa pagbigay nyo
Iniibig ka ng Diyos. Yan. Bakit? Saan ba nakasulat na bawal mag-ikapo? At saan ba nakasulat na kayo'y mag-ikapo? Yan, no? Sa New Testament. Kaya, ganun yun, no? Pero mayroon ditong sukatan, no? Ng pagbibigay. Huwag mo sabihin malaki yung bigay mo, no? Na, ito. May mabasa tayo, no? Sa Mark. Sa Mark chapter 12, 41 to 44. Kasi hindi naman to ang kung anong standing mo sa buhay, eh. Kaya kung paano, no? Kung paano, ito. Basahin ko na lang. At umupo siya sa tapat ng kabangyaman, at minasdan kung paanong inihulog ng karamihan ang salapi sa kabangyaman, at maraming mayayaman ang nagaguhulog ng marami. At lumapit ang isang babaeng bao, at siya'y naguhulog ng 2 lipta na ang halaga ay halos 1 bilis. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad. At sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang babaeng ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng nangaguhulog sa kabangyaman. Sapagkat silang lahat ay nagsipaghulog ng sa kanila'y labis. Datapwat siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang buong nasa kanya, sa makatwid bagay ang buong kanyang ikabubuhay. Ayun, ha? Sa Luke chapter 6, verse 36-38. Magmaawain kayo, gaya naman ng inyong ama na amawain. 38. Mangagbigay kayo, at kayo'y bibigyan. Yan. Yun ang patas kasing Diyos, eh. Pag mangagbigay kayo, at kayo'y bibigyan. Hindi yung gusto mo, ikaw lang bigyan, no? Yun. Hindi naman ganun, no? Kasi gusto mo, ikaw lang bigyan. Gusto mo bigyan ikaw ng anak. Pero ayaw mo magbigay sa iba. Halimbawa, ganun. Yun. Hindi naman ganun. Kaya kung gusto mong bigyan ka rin ng Panginoon ng gusto mo, mag-intindi ka rin. Mag-intindi ka rin sa iba. Yung gusto mo, ikaw lang intindihin, eh. Ayun. Ganun kasing tao, eh. Kaya yung sabi rito, mangagbigay kayo. Alam ko naman sa iyo naman yan, eh. Baka sabihin mo, bakit mo pinakapangalaman? Binasa mo kayo na, sabi mo, sa akin to, eh. No? May karapatan ako sa aking pag-aari. Yan, no? Ayun, sa Matthew 20:15. Oo, matuwid nga, sa iyo nga yun. Pero may mabasa rin tayo dito nga, mangagbigay kayo, at kayo'y bibigyan. Eh, kung gusto mo rin bigyan ka, magbigay ka rin. Yun, para maintindihan ka, mag-intindi ka rin, no? Kasi patas nga ang Diyos, eh. Yan, ang sabi ko, mangagbigay kayo, at kayo'y bibigyan, takal na mabuti, pikpikliglig at umaapaw, at ibibigay sila sa inyong kandungan, sapagkat sa panukat na inyong isukat, yan patas, no? Ay doon kayo muling susukatin. Yan. Sa panukat, kung paano ka magbigay, ganun ka rin bigyan ng Panginoon. Yan. Ang mga ninanasa ng puso mo. Kaya, pag magmaawain ka, para kung ano man ang nasa puso mo, na wala ka, bigyan ka rin ng Panginoon. Hindi yung gusto mo, ikaw lang bibigyan ng bibigyan. No, mayroon ka na nito, mayroon ka na niyan, tapos mayroon ka pa niyan. Yung iba walang ganito, walang ganyan, kaya mayroon silang ganito. Kaya patas din ng Panginoon, eh. Kaya, halimbawa, yung mahirap nga siya, mayroon naman siya maraming anak. Ikaw nga, mayaman ka naman, wala ka namang anak. Parang patas-patas lang. Huwag mo naman yun, mayroon ka pang anak. Siya, wala pala. Ano? Patas kasi ang Diyos, no? Patas ang Diyos. Kaya, dito rin sa 2 Corinthians 9:6. Ayan, basta tayo. Second Corinthians 9:6. Datapwat sinasabi ko, ang nag-aasik ng bahagya ay mag-aani ng mangbahagya. Kunti lang yung ibinigay mo, kunti rin ang maani mo. Yan. At ang nag-aasik na sagana ay mag-aani namang sagana. Yan. Patas-patas lang, no? Kaya yun ang sabi nga, magmaawain. Yan. Huwag ka naman maghasik ng kabagsikan. No? Kasi yan din ang iyong aanihin. Dito sa Roma. Basahin natin.
Sa Roma 11:22. Magmaawain sabi ng Panginoon sa Luke 36:38, na magmaawain kayo gaya ng inyong ama na maawain. Yun, para kaawaan ka, magmaawain ka rin. Yun, yung kabagsikan, huwag naman ganyan, no? Sa Roma 11:22. Masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Yun, kung kabutihan, kung kabagsikan din. No? Basta, ulitin ko. Masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa nangahulog. Datapwat, ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo. Kung mamalagi ka sa kanyang kabutihan, sa ibang paraan ay ikaw man ay popotolin. Yan. Huwag mo naman sabihin pag ligtas ka na ayun. Hindi naman gano'n, no? Sabi rito, ang sabi rito, sa ibang paraan na ikaw man ay puputulin. Yan, kaya ulitin ko. Masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa nangahulog. Datapwat, ang kabutihan. Yan, kung mabuti, kabutihan din ang... kung kabutihan ang iyong magmawain ka, kabutihan din yung mga inihasik mo, kabutihan din yung aanihin mo. Pero kung kabagsikan din ang aanihin mo. Yon. Ang sabi rito, ulitin ko, masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Guro, nagulat ka, no? Kasi alam mo yung puro lang kabutihan. Ayun. Kabagsikan din. Yon. Galit ang Diyos araw-araw. No, may mabasa tayo dyan. Mabangis kung magalit ang Diyos. Babasahin natin sunod yan, no? At ito naman ngayon, mabagsik. Yon, ang kabagsikan, ulitin ko, masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa nangahulog. Datapwat, ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo. Kung, yon, may kondisyon. Ang kabutihan, anong kung? Kung mamalagi ka. Paano kung naging tarantado ka? Yon. Kung mamalagi ka sa kanyang kabutihan, sa ibang paraan, ikaw man ay puputulin. Yon. Puputulin ka. No, huwag mo sabihin na sana dyan ka pa. Yon. Kung mamalagi ka, paano kung iba na yung mga ginagawa mo? Yon. Kaya ang sabi dyan magmaawain, no? Kaya isang verse na lang tayo, no? Sa Proverbs 9:10, 17. Kaya magmamaawain ka, no? Magmaawain ka. Dito nga sa Proverbs 19:17 basahin na lang natin, no? Ito basahin natin sa Proverbs 19:17. Ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon, at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Yan, no? Kaya magmaawain ka, no? Huwag kang sa kabagsikan. Kasi kabagsikan din ang iyong pero balik tayo dun sa conclusion natin, no? Na kung magbigay sa ipinasya ng kanyang puso, ng ikapo, o hindi naman yun, wala naman kang mabasa na bawal yun. No? Kung ayaw na magbigay ng ikapo, wala namang masama dun Basta, yun ang kanyang ipinasya ng kanyang puso. Yan. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan. At iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Yan. Kaya, ganoon yun no? Kaya huwag mo sirain ang sarili dahil kung kailangan, ayun, kung alanganin ka nga naman sa pagbigay nun, kung magkano man yun na gusto mo dapat ganito, ito lang yung nasa puso mo, yun ang ibigay mo. Doon ka masaya, yun ang ibigay mo. Yun. Pero kung masaya ka sa ikapo, pwede rin yun. Pwede rin yung tanggapin. Kasi doon kanina royal priesthood. Ayan. Noon, mga saserdoteng taga-Israel lang ang makatanggap ng ikapo. Pero dahil sa ikay chosen generation ka rin, no? Royal priesthood. Saserdoteng banal. Holy nation. Ikay kabilang na sa bansang Israel. Kaya dati, para lang sa Israel yun. Ang ikapo. Kaya bansang Israel ka rin, kaya pwede ka rin tumanggap, no? Kung na yun ang ipinasya ng kanyang puso. Pero huwag mo siyang ipaatang sa kanila.
na talagang maikapo. Paano kung mabigat sa loob? Hindi sila iniibig na. Kaya ganun nga yun no? Kaya pasalamatan natin ng Panginoon, no? Hindi yung pag nakapakinig ka dyan sa dalawang mga pastor daw, sabi. Oo, no? Na pag ikaw daw nag-ikapo, hindi ka sa Diyos. Pag siya naman, na hindi daw siya, pag siya naman ang nagsalita, no? Vice versa sila, sabihin naman na hindi ka sa Diyos. No? Pag nag-ikapo siya, hindi siya sa Diyos. Pag siya nag-ikapo, pag hindi naman siya nag-ikapo, o nag-ikapo naman siya, hindi sa Diyos. No? Pag siya ang nagsalitaan silang dalawa. Kaya yung sa ating binasa rito, ang mga ating pinag-aralan, kung ano ang ipinasya ng puso mo. Kung diyan ka maligaya, hindi mabigat sa loob o dahil sa kailangan, yun ay pinasya ng puso mo, iniibigan ng Panginoon doon. Kahit na ikapo man yan o hindi yan ikapo, kung iyan ang ipinasya ng puso mo, praise the Lord. Thank you, Lord. Kaya, ang sukatan naman kung sagana, kung bahagya, kaya magmawain ka, no? Huwag kang kabagsikan. Ayan. Salamat sa Panginoon, no? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise God. For the Church of Jesus Christ, the Lord Savior and Sabia. God bless everyone. God bless Palapensa. Always smile, always remember, Jesus loves us. Share the Word of God. Share the Word of God.